Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino ngayon pong March 16 taong 2024. At ang aking technical analysis po sa magiging galaw ni Fluky Ino sa mga susunod na araw ay ito po ay posibleng bumagsak sa kanyang support line dito sa 30 digits 17508 sapagkat nakikita po natin na tumagos na po siya sa ating support line dito sa 30 digits 24976. Kaya ayan, isa po itong paghahanda para makabili kung sakaling makabili sa mababang presyo nito kung sakaling bumagsak po siya dito sa 30 digits 17508 na presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino ay check po muna natin ang aking nakalap na balitang ito na may kaugnayan kay Fluky Ino. Ayan, meron na pong isang crypto analyst ang kanyang kung saan ay nakikita po niya na itong si Fluky Ino ay makakaranas na naman ng isang expansion kahit na ang market, yan, ang buong crypto market ay nagsisibagsakan. Kaya ibig sabihin ay malamang ay ayon po sa crypto analyst na ito ay makakabangon kaagad itong si Fluky Ino. Kaya yan po ang ayon po sa isang crypto analyst na naglabas na kanyang pahayag tungkol dito kay Fluky Ino. Kaya ayan, kukontent po natin yan mamaya. Pero balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino. At ayan, yung aking analysis po rito. Ayan, sa magiging price action ni Fluky Ino sa mga susunod na araw ay mukhang babagsak po siya dito sa sunod na support line natin dito. Ayan, sa 30 digits 17508. Kasi nagpapakita po na malakas ang ating mukhang nagti-take over na yung mga bears. Ayan, may selling pressure po tayo at mukhang mababasag po yung 30 digits 24976 na support line natin dito. Ayan, yan po yung kasalukuyang binabasag niya ngayon. Pero may posibilidad na tatalbog po siya. Kasi sa kasalukuyan ay ayan pa naman, sinusubukan pa rin niyang kasalukuyang binabasag niya ito. Kaya may posibilidad na sa bandang bago matapos ang araw na ito or sa pagsasara ng candlestick na ito ay posibleng magsara yung kanyang katawan sa ibabaw ng support line natin dito. At yan po ay mauuwi sa isang rejection. Kaya may posibilidad pa rin na itong si Fluky Ino ay makaranas ng consolidation kung sakaling hindi niya nagawang basagin ang 30 digits 24976 na support line natin dito. At ayan, pero mas mataas po talaga ang potensyal or posibilidad na mabasag ni Fluky Ino ang support line natin dito at babagsak po siya rito sa 30 digits 17508. Kaya ayan, sa mga nagtatanong dyan, ayan, kung maganda bang pumasok or mag-invest kay Fluky Ino ay ito na po yung best chances yan na pumasok dito kay Fluky Ino kapag bumabagsak po siya. Syempre wag ngayon, abangan po natin kung pag bumagsak po siya rito sa support line. Kaya syempre sa akin ay meron na po akong nakaabang dito na buy pending order dito sa 30 digits 17508 yan para madagdagan yung aking Fluky Ino holdings. Kaya ganyan lamang po, buy the dip. Ayan, may nababasa ako dyan na mga komento na buy the dip. Ganyan lamang po kasimple yan. Ayan, kaya yung mga nagtatanong na kung pag umaakyat na yung mga kasi napansin ko lang kasi kung pag nagsisik-akyatan na yung mga cryptocurrencies. Ayan, katulad ng nangyayari na nitong mga nakaraang ay maraming nagtatanong na ito na ba or pwede na bang bumili. Ayan. Kaya wrong timing po. Yan, kung pag bibili ka, kung pag tumataas na or ito ay nakakaranas na ng pag-angat ay maiipit ka dyan. Yan yung tinatawag nilang FOMO. Kaya ngayon na ito ay bumabagsak ay ito po yung good opportunity para makabili sa mas mababang presyo. Kaya ito po yung pagkakataon na
binibigay ni Fluky Ino or yung mga ibang mga cryptocurrencies dyan na nagsisipagsakan, karamihan naman po ay nagbibigay ngayon ay nagbibigay sila ng opportunity para makabili sa murang presyo. Ayan, kasi babagsak na naman yan. Kasi pagkatapos na naman ng correction na ito ay magpapatuloy na naman ito sa pag-angat or pag-akyat. Kaya ganyan lamang po yan. Taas, bagsak, taas. Pero sa kabuuan ay pataas ng pataas yung presyo. Katulad po ng yan po yung ini-indicate ng ating Hall Suite indicator dito. Ayan, kaya uptrend na uptrend pa rin po tayo dito sa ating Hall Suite indicator. Kaya malamang ay kung sakaling bumagsak itong si Fluky Ino dito sa support line natin dito sa 17,508 ay makakabawi po siya rito. Ayan, makakabawi po siya rito at dito po siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. At mukhang sa pag-akyat nito ay baka maaring dito na po niya mababasag yung resistance line niya rito sa 30 digits 31. Yan, pero sa ngayon ay ayan, makakaranas po muna tayo ng pagbagsak dito kay Fluky Ino. Yan, at ganun din po yung signal natin dito sa ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Papansin natin na lumiliit yung kanyang mga sukat, kaya ibig pong sabihin ay yan, nakakaranas ng paghina ang momentum ng mga bulls. Kaya ayan, pero kung ang nangyari po rito ay nabasag yung support line natin dito sa 30 digits 17,508 ay talagang makakaranas na po ng bear. Yan, bear yan yung pagbagsak. Yan, magti-take over na yung mga bears kung sakaling nabasag yung support line natin dito sa 30 digit 7508. Pero sa tingin ko ay ito yung talagang floor price na ni Fluky Ino. Matibay po talaga ito. Kaya ayan, yan po ang aking technical analysis update dito kay Fluky Ino sa araw na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.